Magandang araw po sa lahat. Sa tutorial na ito ay ituturo ko po kung paano gumawa ng video lectures gamit ang OneNote. Kung nakapanood na po kayo dati ng mga Khan Academy videos kung saan isinusulat po sa screen ang lahat ng itinuturo, maaari po kayong gumawa ng ganitong klase ng mga videos gamit ang OneNote. Ngayon, bukod po sa OneNote, syempre kailangan natin ng screen recording app. At ang dalawa sa marirecommend natin ay ang Screencast-O-Matic at OBS Studio. Meron po tayong separate na tutorial para sa mga ito. So, ang OneNote po ay isang note-taking app. Maaari po tayong mag-type ng text gaya ng sa Microsoft Word. Tulad po nito. Ngunit ang focus po natin sa tutorial na ito ay kung paano gamitin ang OneNote kasama ng isang pen tablet. So unfortunately po, hindi po maaaring gamitin ng mouse or touchpad dahil hindi po magiging maganda ang sulat na kalalabasan. Pen tablet po talaga yung kailangan natin gamitin para sa purpose na ito. Ngayon, buksan po natin ang OneNote. Para makita po natin yung library or collection ng mga notes, click po natin itong icon sa upper left-hand corner na mukhang tatlong libro. Sa unang column, makikita po natin itong mga sections. At sa pangalawang column ay makikita natin ang mga pages. Ang bawat section po ay naka-organize into pages. Para po makagawa ng bagong section, halimbawa, may subject kayong itinuturo na ang pangalan ay chemistry. Click nyo lang po itong button sa ilalim na may plus symbol. And then, pwede nyo nang i-type yung pangalan ng section. So, meron na pong isang default page ang section na ito. At para magdagdag ng iba pang page, ay click nyo lang po itong plus symbol na may nakalagay na add page. Ngayon, para po i-hide itong library, click nyo lang po ulit itong icon na ito. So, ngayon, ang nakikita na lang natin ay yung mismong page. At ito po yung magiging mismong writing area natin. So kung mapapansin po ninyo, marami tayo nakikitang mga elements and tools ng OneNote na hindi natin gustong mahagip ng ating screen recording app. Ang i-record lang po natin mismo ay yung full screen mode ng OneNote. So para pumasok sa full screen mode, click nyo lang itong button na ito na nasa upper right hand corner. So kung mapapansin po ninyo, ang natitira na lang na mga tools ay yung mga magagamit natin sa pagsusulat. So kung ayaw nyo pong makita itong mga tools ito na nasa itaas, pwede rin po itong ma-hide or maitago gamit ang Screencast-O-Matic or OBS Studio in such a way na ang mismong lalabas sa video recording natin ay itong mismong writing area na lang. Ngayon, bago po tayo magsimula ay set up po muna natin ang itsura ng ating writing area. Labas po muna tayo ng full screen mode. Kung mapapansin nyo po, karamihan ng nasa Khan Academy ng mga video ay itim ang background. So para po baguhin ang background, punta po tayo sa View tab. Click po natin ang Page Color. So pwede pong black ang inyong gamiting background. Pwede ring white. Actually, pwede ring dark green, katulad ng ordinaryong green board sa loob ng classroom. Bukod po dyan, pwede nyo rin pong lagyan ng mga linya bilang guide sa pagsusulat. Sumunta po kayo sa rule lines. Pwede po kayong mamili ng mga rule lines or grid lines. Ito po ang itsura ng grid line. Ito naman po ang itsura ng rule lines. Okay. Naalala ko po dito yung blackboard namin ng elementary, yung may alphabet sa itaas. So anyway, personal preference po ang kulay ng writing area. So kayo po bahala. At personal preference din kung maglalagay kayo ng rule lines o hindi. So for the purpose of this tutorial, gamit po tayo ng default na white background. Ngayon po kung gusto nyo pong maglagay ng illustration or diagram bago kayo mag-start na mag-record, click nyo po itong Insert tab.
Kung PDF pages po ang gusto nyong ilagay, click nyo po itong printout, tapos i-browse po ninyo ang PDF file na gusto ninyong ilagay. Ipipaste po ito ng OneNote. So, ipipaste ng OneNote lahat ng mga pages ng PDF dito sa writing area natin. Pagka-paste po ng OneNote, converted na po ang mga pages into images. Kaya, pwede nyo po itong i-resize or galaw-galawin. Ngayon naman, kung image ang gusto nyong i-paste, click nyo po itong pictures at i-browse yung location ng picture na gusto nyong ilagay. Pero ang mas mabilis yung paraan para maglagay ng picture ay punta po kayo dito sa mismong file and then i-copy nyo po. So, pwedeng right-click and then copy. Pwede rin Control-C. Then, balik kayong OneNote and then, para i-paste, pwede kayong mag-right-click and then paste or pwede namang Control-V. So, kunyari po may lecture po tayo dito tungkol sa parts of the eye. So, dito po ay meron akong diagram ng mata. Ang balak po natin sa lecture ay isulat ang pangalan ng mga parts ng mata kasama yung functions gamit ang pen tablet. Okay, so suppose masaya na po tayo sa pagkakasetup ng ating whiteboard or writing area. Pwede na po tayong bumalik sa full screen. Meron tayo ditong nag-iisang default na pen na itim ang kulay. So, ang maganda po sa OneNote ay pwede tayong gumawa ng sarili nating collection ng mga pen na iba't iba ang kulay at stroke size. Pwede po tayong gumawa ng custom pen. I-click nyo lang po itong plus symbol. Meron pong 3 uri ng pen na mapagpipilian. Try po muna natin itong pencil. So, meron tayong 5 stroke size na mapagpipilian. Pero sa experience ko po, itong 0.5 mm at 1 mm ay enough na. Then, mamili po tayo ng kulay. For example, green. So, pwede po ninyong baguhin ng stroke size at kulay ng pencil habang umaandar ang inyong screen recorder. Pero mas nire-recommend ko po na gumawa na ng collection ng pens in advance. So, para during the lecture, may mili na lang po kayo. So, i-try po natin itong pencil. So, make sure na naka-activate itong draw button. Ito po yung button na mukhang picture ng kamay. So, ganito po yung itsura ng strokes niya. Sunod, try naman natin gumawa ng pen. Gawin natin red yung kulay niya. As you can see po, mas solid ang strokes ng pen kaysa pencil. Try naman natin gumawa ng highlighter. Kung meron po kayong gustong burahin, meron po tayong eraser dito. Ngayon, ang binubura po ng eraser ay yung buong stroke. Ngayon, kung aksidente pong may nabura kayo na hindi dapat burahin, click nyo lang po itong undo button or pwede nyo ring i-press yung Ctrl-Z sa inyong keyboard. Ngayon naman, kung hindi buong stroke ang gusto nyong burahin, click nyo po itong eraser ulit and then pwede po kayong mamili sa small, medium, and large eraser. So, hindi po mabura yung buong stroke, kundi yung parts ng stroke lang na gusto ninyong burahin. Kung meron po kayong sinulat na gusto nyo rin pong ilipat, click nyo po itong icon na ito. Ito po yung lasso select tool. And then, gamit po yung pen tablet, bilugan nyo po yung text or strokes na gusto nyong ilipat. And then, gamit yung mouse or touchpad, pwede nyo po itong ilipat kung saan man ninyo gusto. Okay, so marami po tayong ibang tools. Meron tayong shapes. Meron tayong ink to shape. Ang ginagawa po nitong ink to shape, pag nag-drawing po kayo ng ordinaryong shape, halimbawa triangle, gagawin po itong pulido ng OneNote. Okay, so meron din po tayong ruler at mga math tools. So para po sa ibang mga tools, paki-explore na lang po. But for the purpose of making a video lecture, I think ito pong mga pens at eraser natin ay enough na. Ngayon, baka nagtataka po kayo anong size nitong
page natin, itong current page natin. Well, infinite po ang size nito. So, habang dumadami ang sinusulat natin sa OneNote, kusa po itong lumalaki. So, ibig sabihin, kung hindi nakasya yung sinulat natin, pwede po tayo mag-scroll down. So, hindi na natin kailangang gumawa or magbukas ng panibagong page. So, para po tayong may infinite na whiteboard. Okay, suppose tapos na tayo sa ating lecture. Tinigil na po natin ang ating screen recorder. Hindi po natin kailangang i-save itong mga sinulat natin dahil automatically na po siyang sinisave ng OneNote in real time. Ngayon naman, kung gusto po ninyong i-import itong mga sinulat natin into a PDF file na ibibigay natin as lecture handouts, ito po yung gagawin natin. Labas po tayo ng full screen. Sa upper right corner, click natin itong tatlong dots. And then click natin itong print. Piliin nyo po itong Microsoft Print to PDF. Pwede po kayong mamili ng orientation. So, kunwari masaya na tayo sa portrait. I mean, medyo weird naman kung naka-landscape po yung handouts natin. Sa scaling, fit to page po ito dapat. And then click print. Ngayon, i-browse po natin kung saan natin gustong i-save ang PDF file. And then, click save. Okay, sinave natin sa desktop. I-open natin siya. Ito na po siya.